Hello, magandang umaga po sa mga panood nitong aking video. Bibigay lang po tayo ng konting reaction patungkol dito sa isang teacher na pangalan ay Rochelle na nagtuturo ito sa Lumad sa mga batang yung na-issue dati na galing sa Talaingod na kinidnap at dinala sa San Carlos sa Cebu City. So may papakinig lang ako sa inyo para mabigyan natin ito ng konting reaksyon. Sige po. Ako po si Rochelle May Porcadilla, 21 years old, isang guro sa isang lumad school sa Mindanao at isa sa mga illegal na inaresto noong February 15, 2021 sa retreat house ng SVD sa loob ng University of San Carlos. Na-detain po ako sa Cebu City Police Office at sa loob ng unang 6 na linggo ay nakaranas po ako ng matinding harassment at psychological torture dahil halos araw-araw po ay kinukuha ako ng anti-kidnapping group papuntang PRO 7 para ma-interrogate ng iba't ibang opisina. Kagaya na lang po ng NICA, PRO 7, NTF, LCAP, WCPD, DepEd at marami pang iba na hindi ko nakilala. Sinabihan nila Makikita mo itong babae na to may binabasa sa gilid at may tinitingnan. Malamang may kasama ito na nasa gilid lang at hindi nagpakita sa Zoom meeting na kasama niya. Dahil ito sila ay inaresto noon na kasama yung mga magulang ng mga bata na nanghingi ng tulong at nakipagtulungan sa mga military or kapulisan doon sa Cebu City dahil sa yung mga anak nila ay kinuha nga daw at hindi nila alam kung saan dinala. So yung sa loob ng 3 taon sa kapal na nalaman na yung mga anak nila ay nasa Cebu pala at pinag-aral na doon sa eskwelahan ng Bakwit or tinatawag nilang Lumad School na Bakwit. Itong Bakwit kasi sa salita ito ng Bisaya or Sanitibo. Ito yung mga ang ibig sabihin ng Bakwit halimbawa dito ka nakatira tapos ayaw mo na dito dahil hindi mo gusto yung environment or wala kang magandang trabaho, lilipat ka sa kabilang lugar at doon ka titira or doon ka manirahan at maghanap buhay. Yun ang ibig sabihin ng Bakwit. So itong issue ng mga bata dito ay hindi ito Bakwit dahil kinidnap ito. May isang nanay pa nga na nagpakamatay dahil nawalan na siya ng pag-asa na makita pa at mahanap or makabalik ang kanyang anak. So sa kawalan ng kumpiyansa at siguro dahil na rin sa psychological na feeling at depression na rin, kaya ang ginawa niya, kinitil ang sariling buhay dahil hindi niya alam kung saan napunta ang mga anak niya. Dahil dinala nga ng isa itong teacher na ito na si Rochelle, dinala niya ang mga batang mga nitibo na tinatawag nilang lumad ng mga CPP-NPA. Tawag na doon sa amin na mga nitibo is lumad kasi general na daw nila yun. Pero bilang isang nitibo, ang tatay ko ay isang nitibo, half taga-Kaulo at half Manubo. Native sila sa Davao del Sur or ngayon is Davao Occidental na. Taga doon sila. So bilang isang nitibong taga-Kaulo, half taga-Kaulo at half Manubo ang tatay ko at ang nanay ko naman ay half Tausug at half Maguindanao. So at half Kalagan pa ang lula ko at may dugo pang Chinese. So nag-mix up na lahat yung bloodlines ko, no? So pero at the same time pure Filipino, walang dugong ibang lahi. So bilang isang ang tribo ko is half taga-Kaulo, doon sa amin hindi kami tinatawag doon na lumad. Walang lumad doon.
Itong salitang lumad is doon to sa mga CPP-NPA lang, sa mga makakaliwang grupo. Dahil kami, pag nagkikita kami sa mga ibang mga nitibo doon, na ibang tribo, tinatanong namin, anong tribo ka? So hindi, halimbawa, si Juana, pagtanungin ko, anong tribo ka? So hindi niya sabihin lumad. So halimbawa, nitibo siya na Bagubo or Bilaan. So yun ang sabihin niya, Bilaan po ang tribo ko. Native Bilaan ako, or Blan or kung ano pa man. So walang lumad. 101% ikagarantiya ko, walang lumad na salita na sa Mindanao. Kung ano ang tribo mo. Halimbawa sa Muslim, kasi ibang klaseng tribo din ang Muslim sa Mindanao, no? May Kalagan, na yun ang Dabawinyo. Muslim, ang tinatawag yun sa amin is Muslim Davao, which is nabilong doon yung sa side ng nanay ko, sa nanay niya, na half din na Chinese at half Maguindanao. So yun, Kalagan, Muslim Davao. May Tausog, may Maguindanao, may Maranao, may Iyakan, at may Laminusa. So pag tinatanong mo sila kung anong tribo sila, hindi sabihin lumad. Sabihin nila kung ano ang tribo nila. So itong makakaliwang grupo na ito na pulahan, mga sinungaling. At ngayon gumagawa pa ng istorya. Dahil marami nung mga doon, mga estudyante na tinuturuan nila yun nga, na-rescue yun. Yung doon sa Cebu, sa San Carlos, Cebu City. Na yun nga, nung nirescue ng pulis yung mga bata doon at pinasok ang eskwelahan ng San Carlos na iyon, kasama doon ang mga nanay ng mga bata. So nadala iyon. At isa pa, nung unang nila dito sa Kongreso, paglilitis dito, is sinabi ng batang si Mikay, kahapon ata yun. Ang sabi niya is, wala daw, hindi daw kasama yung mga bata, ang mga nanay ng mga bata. Nakasama na kasi si Mikay sa Zamboanga siya na galing, tapos napunta kuno siya ng Davao, at mula Davao ay dinala daw siya sa Cebu. At ang sabi ni Mikay, hinatid daw siya ng parents niya. Common sense naman, bilang ako isang nanay, papag-aralin ko ba yung anak ko doon sa eskwelahan ng NPA? Siyempre hindi, dahil ang anak ko gusto ko magkaroon ng magandang buhay at hindi mapahamak. Siyempre papag-aralin ko siya, number 1 na doon sa public school ng gobyerno, hindi doon sa eskwelahan ng CPP NPA. Tapos sinungaling na bata na brainwash kasi siya, 16 years old na siya nga dati. 15 daw siya nung nadala doon sa San Carlos. Ang sabi niya kahapon sa isang interrogation is galing siya sa Zamboanga, natin siya ng nanay na doon sa Davao City. After doon, dinala doon na daw, tapos nakatira doon siya ng mga ilang buwan, dinala daw siya sa Cebu. At yung mga ibang mga bata, nung tinanong siya kahapon ni Congressman Remulla, ang sabi niya, yung ibang mga bata na nakasama niya, wala daw nanay, pero meron daw parent consent. So kung hinanap yung parent consent, ay hindi maibigay. At ito, isa pa, malinaw naman Kung ako ngayon, may pahintulot ako na yung anak ko ay dalhin ng halimbawa kung sino mang Poncio Pilato or Poncio Pilata, Tampulana, gano'n. Bakit pa ako maghahanap? Bakit pa kailangan ng isang ina kitilin ang buhay niya kung pinahintulutan niya na ang anak niya ay dalhin ng isang tao doon sa Cebu City para mag-aral? Diba? Common sense naman. So ito sila, lalo na itong mga membro ng Kongreso ng Makabayan Black, todo singit sa mga katanungan ng ibang mga congressman. Pinag-aanuhan nila talaga, ginagawaan nila ng paraan na para hindi matanong kung ano yung dapat para hindi makalabas. At ito pa,
Ang sinabi ng teacher na sinungaling na ito, marami daw mga bata, pinapatay ang mga military kaya natakot sila, kaya umalis sila at nagsara yung kanilang school. Sinungaling yun. Bilang isang nitibo, wala pa naman akong nakita doon sa amin na pinatay ng mga military dahil pumasok sa eskwelahan. Isa din akong nitibo, pumasok din ako sa eskwelahan noon. Dumadaan dati wala pang kalsada doon sa amin, dumadaan kami sa mga masukal na daan na puro talahib, maliit lang na daan yung ganyan. Tapos pag minsan nakakatakot dahil baka minsan may dadaan na ahas. Tapos tatawid ka pa sa isang lugar doon na puro batuhan at dagat. Pag mataas yung dagat at maalon, hindi ka makatawid doon sa kabila, hindi ka makapasok ng eskwelahan. Ganyan kami noon. Hindi naman kami pinatay ng military. Sinungaling to. Ang duda ko dito, opinion ko lang to, yung mga bata siguro dati na nag-aaral dito sa Lugpungan or sa Backwit na school, ng lumad na tinatawag nila, pinatay ito siguro ng mga matataas na opisyal ng mga NPE doon, mga rebelde, at sinacharge sa military. Kasi siguro malamang itong mga bata, kaya ito siguro pinatay dahil nalaman nila na, siyempre, eskwelahan ito ng mga rebelde at takot sila doon, kaya gusto nilang umalis doon o tumakas, kaya pinagbabaril yun. Ganun siguro. Tapos ngayon, ang sabi nila ay pinagpapatay doon ng MP. Tapos hinanapan ng prueba, wala maipakita. So tingnan mo kung gaano kasinungaling itong mga rebelde. At sana, bago makaalis si Tatay Digong sa kanyang sa kanyang termino, ay sana mabawasan na ito ng kahit na 95%. At sana naman matuloy na si Mayor Sara na tatakbo pagka Pangulo para may pagpatuloy kung ano man ang nasimulan ni Tatay Digong. So hanggang dito na lang at maraming salamat.